Hi! Ayan. For today's video, ika-clarify natin yung mga maling beliefs regarding tarot reading or yung term na ginagamit nila sa pag-tarot reading, which is yung panghuhula, or in English is fortune telling. Ayan. No? So, paano ko ba sisimulan? Sabi ko nga, bago ako nag-aaral, and if bago ka din na nag-aaral, welcome sa aking channel. Sabay tayong matuto, no? So, ito yung second video ko regarding tarot reading. Dito ko sinishare yung mga nalaman ko, na research ko, and life is a continuous process of learning. So, gusto kong i-share lahat ng ito, no? I actually believe that tarot reading, so there are some unang perception pala na sinasabi nila. Yung pagtawag nila sa tarot reading as panghuhula or fortune telling. Actually, mas mabigat yung English term niya, fortune telling. Ibig sabihin, sinasabi mo kung ano yung magiging fortune ng current or nung nagpapahula sa'yo, diba? Which is actually basically no. Gusto ko lang ituwid yung mga mali nating kaisipan regarding panghuhula or fortune telling. Ang tarot cards were divination cards, no? So, lagi ko 'tong sinasabi every time na may nare-read ako, lagi ko sinasabi to kasi ayoko na yun yung maging yung lumabas sa baraha ko is yun yung maging basehan nila kung sa some actions na gagawin nila sa buhay nila. Ang gusto kong iparating is ang hindi sinasabi ni tarot card kung anong eksaktong mangyayari sa'yo. Kasi kung sinasabi yan ni tarot card, sana masasabi ko din, 'di ba? Kung ano yung pwedeng mangyari sa akin. Actually, me as a fortune teller or me as a tarot card reader, kaya na ni-replace ko. Me as a tarot card reader, hindi ko mabasahan ng accurate yung sarili ko. Bakit? Everything that goes around came from inside of our intuitions or our mind. I was not born with a third eye. I was not born gifted. But I was born na willing to learn. Yan. No? So, I am very much willing to learn. Lagi, yan na yung ugali ko. Pag meron ako nagustuhang isang bagay, nagpo-focus ako doon, inaalam ko lahat, inaaral kong mabuti. And one of those fields were the tarot card reading. No? So, before kasi, mahilig ako magpahula, mahilig ako magpa-fortune teller, magkano din, no? Minsan, may nabayaran nga ako, 1,000 for face reading. Tapos, hindi naman reasonable yung mga pinagsasabi niya sa akin. It's just like na nagtapon ako ng pera, no? Ang instinct ko noon, why I'm telling this? Yung pag-aaral ng tarot card, lahat may kapasidad na pag-aralan siya. We have the web, pwede kang mag-research for meanings, which I actually do ngayon kasi hindi pa naman ako-expert, hindi ko kabisado lahat ng meaning, no? Ang masasabi nating gift doon is yung power mo na mag-pursue ka, na parang ituloy mo, sige gusto ko yung ginagawa ko, ituloy mo, 'di ba? Yun yung power na meron tayo doon. At siguro, every time kasi na nagta-tarot card ako, I use, nagpa-pray ako. Nagpa-pray ako solely. Sinasabi ko kay Lord na, don't get me wrong, what I'm praying is not a Latin. I'm praying Ama namin, Aba Ginoong Maria, at yun sumasampalataya ako. I have my rosary, and then after that, nilalagay ko yung rosary sa ibabaw ng deck ko, and then I will tell, Lord, gabayan mo ako para makatulong ako sa aking kapwa. Bigay po natin yung pinaka-accurate na answer sa mga kanyang katanungan para ma-guide siya. In short, I am asking for guidance. And kung ano yung lumabas na sa baraha, I just read it, and it's just like I'm solving a puzzle. Kung meron mang gift doon, siguro yung gift na yon is yung intuition mo or yung talino mo
na ipag-connect-connectahin yung mga bagay-bagay na nakikita mo sa tarot. Yung pag-i-interpret mo dun sa mga picture na nandun sa tarot cards, yun yung gift doon. I started as walang alam. So, I started na nagpapatarot reading ako. Yun nga, pinakamahal ko na nga. Face reading, 1,000 eh. Tapos, pinakamura, yung mga donation, 100. At nakakatuwa na kung sino pa yung donation lang ang hinihingi, sila pa yung legit na talagang manghuhula. Or sila talaga yung legit na totoo yung mga sinasabi nila. Rather than dun sa ang mamahal ng singil. No? Anong point ko, bakit ko pinag-aralan ang pag-read ng tarot? Una, out of boredom, meron akong trabaho. I have 1 day duty, 4 days off. So, out of boredom, gusto kong maghanap ng paglilibangan. And since nahilig ako sa pagpapahula at naaaksayahan na ako ng pera sa dami ng manghula, alam mo actually, sa ilang beses ko nagpapahula, alam ko na kung sino yung legit na nagsasabi ng totoo na fortune teller sa hindi. Ganun ako ka-addict magpahula talaga nun. Sabi ko, why not? Pag-aralan ko. Kasi every time na nagpaparid ako, nakakabisado ko na yung mga ibig sabihin ng lumalabas sa baraha ko. Halos pare-parehas naman, no? So, doon ako nagkaroon ng idea. Aside from that, meron akong times nun na parang sobrang down na down ako. As in, walang-wala ako. Wala akong makausap. Wala sa aking nag-approach. Lahat nandito sa loob ko. And I'm asking for answers. Kaso nga lang, yung mga answers na yun is walang ibang makakasagot kung hindi siya lang. So, gusto kong ilabas, gusto kong magkaroon ng kausap, but I don't have money. So, meron akong nilapitan na isang sikat na tarot reader. Nakikita ko kasi yung post niya lagi parang accurate lahat, ang galing-galing niya. So, nilapitan ko siya. And I tell everything, the truth. Ma'am, ito yung sitwasyon ko. Ma'am, ganito, ganyan. I really need your guidance, ganito, ganyan. Kaso lang, I don't have money to pay as of now. Sinabi ko sa kanya talaga yun. I've been very truthful. But she actually says na, sorry, hindi kita mapagbibigyan ng free. Meron din ako na pag-inquire na he's telling it's a gift. Pero hindi niya rin ako napagbigyan ng free kasi ang punto niya doon is parang ang point niya doon is ayun. So in fact, meron pa akong isang pinag-inquirean no na ang sabi niya sa akin is and meron pa akong napag-inquirean. Actually parang doon mo makikita. Alam mo ba ang term na sinabi ko nun dun sa tarot reader was, alam niyo po kung sino yung totoong nangangailangan. Sabi ko, because, I know, masisense mo yun. Meron pa akong isang pinag-inquire na ang sabi niya sa akin parang pinagalitan pa niya ako. Parang, ay hindi pwedeng ganyan ma'am, sabi niya gano'n. Kasi delikado ang buhay ko sa gagawin ko sa inyo, ganito, ganyan, ganyan, ganito. And I tell, okay. Yung isa naman na pagtanungan ko naman, she's actually asking 3,500 pesos for her fee as a tarot reader. Parang sa isip-isip ko after that. Sobra naman, 'di ba? Parang it's a gift. 'Di ba? If meron kang kakayahan, yung pagta-tarot reading mo is napaka-accurate talaga. Talagang tumpak na tumpak, ikaw na talaga. It's a gift. 'Di ba? You can at niniwala ako na ang gift is ginagawa or i-share natin 'yan. Sinishare natin 'yan dun sa mga nangangailangan talaga. No? Kasi dito, lumaki ako sa province din. So, kaya believer din ako ng mga ganyang bagay. Nagpapahula din ako personally. May mga manghuhula din dito. And they never ask for a fixed amount. Actually. They just say donation or sinasabihin nila kung magkano kaya maibigay.
Just like that. Some of them says that hindi ko masisisi si ganito, kaya ganito kamahal yung singin niya ng pagre-reading kasi napakamahal nga naman ng tarot deck, napakamahal nga naman ng ganyan-ganiter, ganon. Pero, kasi, para sa akin hindi ko alam, mahirap din naman siguro, correct me if I'm wrong. I want to put myself on their shoes also, no. Ako kasi sa part ko, may trabaho ako. So, ito, libangan ko lang talaga, di ba, in the middle of nowhere, gusto ko siyang pag-aralan, at kung matuto ako, maging accurate yung mga nalalaman ko, gusto kong itulong. Of course, I'm asking for donation, but I never hesitate to ask for amount. Actually, ang unang-una kong ibang tao na as in totally stranger na hindi ko kakilala na nagpahula sa akin, paid me 20 pesos. And it's okay. Pinasa ko sa kanya kung ano-ano lahat yung nakikita ko, natapos siya na satisfied. Yun lang yung kaya ng tao diba? Ang lagi ko sinasabi, I'm here to help. My second client was, lumabas dun sa barahan niya na, well, nasa-sense ko talaga na financially in good terms siya, kumbaga may kaya. Nasa-sense ko yun. He's asking me, magkano if dalawa yung papahula ko sa iyo? Sabi ko sa kanya, sir, no. Ayoko pong magsabi ng amount. I'm here to help. Sabi ko, kung magkano yung bukal sa puso ninyo, yun na lang po. Bakit may ang tawag nila kasi doon, exchange of energy. Bakit may exchange of energy? Pinaganda lang nila yung term actually, no? Pero totoo, after kong manghula ng tatlong tao ng sunod-sunod, alam mo yung parang pagod na pagod ka. Kasi doon ka nag-focus Alam mo yung gano'n. Pagod na pagod ka talaga. Aside from that, syempre naaabala natin din yung tarot reader, diba? Supposed to be, may ginagawa siya. Lalo na ako. I'm a mom. So, may kids akong inaatupag. No? So, parang pakonsuelo ba sa kanila? No? But fortune telling or yung panghuhula, I don't think na seryosohin mo yan as yung parang sabihin mo na hanap buhay, na pagkakakitaan mo talaga at ganun kagrabe ka maningil. It's a gift. It's a gift na kailangan mo i-share sa iba. At kahit magkano ibigay nila, hindi ako umaangal. Of course, meron akong trabaho. Maganda ang trabaho ko. Maganda ang sweldo ko. Nagigipit din naman ako. Syempre, tao lang ako. May mga pamilya ako. But I never ask for anything. No? So, gusto kong magkaroon ng kamalayan dito yung mga tarot reader na parang abusado na naman yun. O kaya yung mga fake or scammer reader, naka-experience na rin ako niyan. Huwag kayong manloko. Kasi yung tao, lumapit sa inyo yan, na kapit patalim na kung tutuusin kasi yung sinasabi ng cards, wala naman tayong kasiguraduhan doon, wala naman tayong proof doon, diba? Pero since wala na silang malapitan, wala na silang makausap, daredevil sila na lumapit sa atin, ibig sabihin they are in need. So huwag natin silang lokohin, huwag din natin silang tagain sa pressure, diba? Ano yung mga realization ko nung simula ako mag-tarot reading? Doon ko na-gets na ang tarot reading, which is lagi ko naman sinasabi after ko mag-read sa isang tao, sinasabi ko na hindi dapat fortune telling or panghuhula yung tawag ito. Ayun, nagkaroon ako ng realization na hindi dapat fortune teller or manghuhula yung tawag natin dun sa nag-read. It's just tarot reader, diba? Bakit? Kasi hindi naman sila, sabi ko lagi sa mga binabasahan ko, after ko silang basahan, ma'am, sir, ito po yung buo mong card. And every card, sinasabi ko kung para saan yun. Dinidetali ko talaga sa kanila. Dinidetali ko sa kanila na, ma'am, sir, bago tayo magsimula, paalala lang po na ito pong cards na lalabas, kung may mga meaning to, titignan natin kung ano yung meaning, sasabihin ko sa inyo, then kung ano yung nagre-resonate, kunin nyo, kung ano yung hindi, di hayaan nyo na lang, diba? Sabi kong ganun. After
Kasi lalabas doon yung parang sinasabi, ang nakalagay nga doon doon sa spreads, nakalagay dyan, possible outcome, possible outcome, possible. Ibig sabihin, pwedeng mangyari. Hindi niya sinasabing outcome or yung mangyayari. Possible, posible. So, anong purpose ng tarot card? Ang purpose ng tarot card was to tell you yung possible na mangyari para may magawa ka pa. 'Di ba? Para alam mo kung ano yung dapat mong gawin. 'Di ba? Para hindi mangyari to. 'Di ba? At ang sabi ko lagi, kunin mo kung ano yung nagre-resonate. Yung hindi nagre-resonate, huwag mong kunin. 'Di ba? Ito sa guidance, no? Hindi siya panghuhula. No? Magical ang tarot card in the sense na tumutugma yung mga lumalabas at interpretation ng mga cards base dun sa taong dun sa querent, no? Dun siya, sa point na yun, dun ako humahanga na magical talaga. But hindi ako dun sa tarot card humahanga ako above, 'di ba? Kasi bago ako mag tarot reading, nagpe-pray ako muna at hinahawakan ko yung deck ko. Merong rosary sa ibabaw yon. Sinasabi ko na gamitin nyo akong instrumento, matulungan tong taong ko. Kasi taos puso, yun ay galing sa puso kong gusto kong makatulong. Actually, after ko mag-read, nagbibigay ako ng advices sa mga nababasahan ko. Bibigay ako ng advices. Kasi kung magbabasa ka ng tarot card talaga, ang lalabas dun talaga is yung mga daily life basis natin na i-encounter talaga natin. Kung paano natin dapat siyang tanggapin or ano yung actions na dapat natin gawin. Now, I heard someone saying na, well, sabi ko nga kanya-kanya tayong paniniwala, respect natin yung paniniwala ng iba, irespeto nyo din yung paniniwala ko, I do this, kung hindi ka naniniwala, get out, diba? It's okay, don't talk to me, wala kang kailangan sa akin, wala tayong business, no? And hindi ako galit kung hindi ka maniwala sa akin. Kasi kanya-kanya tayong paniniwala. I heard some comments that tarot reading is a demonic possession, no? Ang masasagot ko doon is, I don't think that tarot reading is a demonic possession. Kasi, ako personally, bago ako mag-start ng tarot reading, I pray for guidance at ako ay nagpe-pray sa kanya. 'Di ba? Wala akong Latin na binibigkas or kahit na ano pa man na bulong. Wala. Just pray Our Father, Aba Ginoong Maria, sumasampalataya ako. And then lastly, by the heart, by my own words, sinasabi ko kung anong purpose ko. Bakit kailangan niya akong igawin. So, I don't think that it's demonic. Diba? Demonic ang tingin nila kasi you're telling the future. Try nyong magparin. Diba? Yung masasabi ko, try nyong magparin. Kasi ako kung, I don't know if yung ibang mahula ganun din. Pero ako kasi, hindi ko sinasabi yung future. Possible outcome. No, ang sabi ko lagi after reading, ikaw, you are the boss of yourself. Ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. Ang nakakaalam lang ng future natin ay siya. 'Di ba? Ang buhay kasi natin, guys, ay parang kotse. 'Di ba? You have to be fueled up para mag-drive ka. 'Di ba? At ikaw ang magdadrive ng kotse. Kung saan ka pupunta. 'Di ba? If you drive too fast, pwede ka ma-aksidente. If you drive too slow, so slow, wala kang mararating. But if you drive moderately, surely, diba? And safely, makakarating ka sa paroroonan mo ng safe. That's it. Ganun lang yung logic nun. Diba? Ganun lang yung logic nun. I don't believe na ito ay demonic. Kasi ako personally, wala namang bumubulong sa akin demonyo. Actually, one thing pa nga, mas napatindi niya yung pananalig ko kay God. Before, I'm a millennial. I was born on 1992. Bata pa po ako, magda 30 years old pa lang ako sa May. At
bago ko to pasukin, bago ako mag-tarot reading, hindi ako paladasal. Nainganyo ako mag-tarot reading, magpa-tarot reading last month lang. And a good tarot reader tell me, ma'am, ito po yung nangyayari sa inyo, ito yung nangyayari sa inyo. Umiiyak ako from the very start na nagre-read siya sa akin. Umiiyak ako talaga. Kasi totoo lahat na lumalabas sa barahan. And then lastly, sabi niya sa akin, ma'am, you have a talent, pinapakita daw dun sa barahan na, you have a talent na kailangan mong i-enhance, diyan ka mag-bloom. Tapos, ang sabi niya sa akin is, nagkukulang ka spiritually. Kumbaga, ako talaga hindi pala simba po, sa totoo lamang. Taas kamay, hindi ako pala simba, hindi ako banal. Ako'y maraming pagkakaasala, baka mas madumi pa ako sa iniisip ninyo, no? Pero, nung nag-start ako, no, nung sinabi niya sa akin na, na meron akong talent na kailangan ko pang i-enhance, na parang aangat ako by that talent. Sinet aside ko yung purpose na aangat ako. Pero, tinanong ko yung sarili ko, ano pa bang talent ang dapat kong ma-enhance? Bakit ko sinet aside yung aangat ako? Hindi na ako after sa pag-angat. Kasi, ang point ko is, well, I have my job, a decent job. Napapakain ako ng job ko, rakitera ako, kumikita naman ako. Kumbaga, sakto-sakto ang buhay ko, 'di ba? At my age, nasa buhay ko ako na kung sa love life hindi ako masaya, hindi ako perfecto sa love life. Pero, masasabi ko naman na malaya ako na kung ano yung gusto kong malaman, kung ano yung gusto kong matutunan, nagagawa ko. I will not say that I'm jack of all trades or hindi ko masasabi na ako ay magaling. No? Hindi ko masasabi yun. Na-gifted ako. Hindi. Kasi lahat, actually, I know how to draw. I know how to do makeup tutorials. I know how to make nail art. Ganyan. Ano pa ba? Magaling ako magsalita. I'm a public speaker. Mahal ko yung trabaho ko, magaling ako, naniniwala ako na productive ako dun sa trabaho na ginagawa ko ngayon. Bakit ko ito sinasabi? Hindi ko sinasabing talented ako, hindi nga ako marunong sumayaw, hindi nga ako magaling kumanta. Marunong ako umarte, perhaps, no? Pero lahat nung nakamit ko is pinag-aralan ko, pinagtuunan ko ng pansin. Kaya natutunan ko ng tama. Diba? Kaya, in this time, meron akong ganong kakayahan. Kasi pinag-aralan ko yun, pinaglaanan ko yun ng panahon. Diba? So, kumbaga, para sa akin, ang lahat ng bagay kasi is umiikot, depende sa'yo. Ikaw, kung paano mo tatanggapin lahat ng bagay. Diba? Ikaw yan eh. You are the boss of yourself. Diba? Ikaw yan. So, back dun sa aking pag-advise sa akin na gano'n, inisip ko, saan ba ako interesado pa? Then, sabi ko, why not kaya na pag-aralan ko yung tarot reading? Kasi lagi ako nagpapahula. Sabi ko gano'n. And then, I am very lucky na nakamit ako ng mga people na they are very supportive, na nagtatag kami, kailangan ako, ma'am, paano yung ganito? Paano yung ganyan? Curious kasi talaga ako, ano ibig sabihin ng ganyan? They are there to help me. Diba? Napaka-blessed ko in that way. So, ang masasabi ko lang dyan regarding dyan is, blessed ako na natuto ako with the guidance of others. That's why I'm sharing this para din dun sa iba na gustong matuto. Yun yung pinu-point out ko dito sa aking pagsasalita or aking pagdadaldal. And luckily, napag-aralan ko si tarot reading, o diba? Achievement unlock. Diba? Achievement unlock na, uy, ito yata yung sinasabi sa akin dun sa barahan na meron akong talent na kailangang achieve. Well, kung totoo o hindi yun, sino ba ang nag-gain? Ako. Natuto ako eh. 'Di ba? Kung tingin niyo ba kung yun yung fortune na yun or yung sinabi na yun sa akin pinagsawalang bahala ko, hindi ako kumilos, do you think marunong ako ngayon? Hindi.
'Di ba? Laging ang kilos, nasabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. 'Di ba? So, aside from that, sabi, kulang ako spiritually. Totoo naman, nung nag-isip-isip ako, oo nga, pag namumroblema ako, umiiyak na lang ako. Hindi ako tumatawag sa kanya. Tapos, pag wala nang laman yung wallet ko, ay, para na akong aligagang-aligan. Pesting buhay to, tanginang buhay to, ba't ganito, Lord, ganyan. But, eventually, ito, na-enlighten yung communication ko kay God, na parang, every time kasi reading ako, nagdadasal ako, ask for guidance. Actually ngayon, 70 pesos lang ang pera ko sa wallet. Pero nakangiti ako. Kasi, somehow, nakatulong ako, may naridan ako na mabigat yung loob niya. Nagtugma yung reading ko. Mas more yung advices ko. Gumaan daw yung loob niya. Okay, goods. Diba? Ang saya ko. So, yun yung point ko doon. Ang gift na binibigay sa atin must be shared to others. Ang gift na binibigay sa atin is hindi dapat pinagdadamot o pinipresyohan. Lalo na yung mga lumalapit sa'yo. Alam mo naman, mararamdaman mo naman kung sino yung nangangailangan talaga. Good vibes sa ating lahat. Dun sa mga tatamaan, makikinig, huwag niyo pong i-hurt. Huwag niyo kung baka may alam kayong ibang magic. Huwag niyo sa akin gawin, please. I'm just telling the truth. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. And I'm praying na lahat tayo na may pinagdadaanan, malagpasan natin to basta tiwala lang kay Lord.